Vivian. Maging sa pandinig ni Zack ay naririnig niya ang panginginig ng sariling boses. Katulad ng kung paano nanginginig ang buong katawan niya mula pa kanina nang makatanggap siya ng tawag mula sa security personnel ng Level Up. Sir, phone call po from the security office. Anunsyo ng sekretaryang kanina lang ay pinapagalitan niya. Thank you. Aniya bago damputin ng local phone. Mr. Perez. Simula ng security officer. Yung pong babae galing sa office niyo kanina. Yes, what about her? Bisita niyo raw po siya. No. Nagsimula siyang itanggi kung ano niya ito, pero narinig niya sa background ng kausap niya ang isang komosyon. Sir, kailangan niyo po yatang bumaba rito. Nawalan po siya ng malay sa elevator. Tumawag na po kami ng ambulansya. Napatindig si Zack. Pakiramdam niya ay lumalaki ang ulo niya. Halos lipa rin niya ang security office sa ground floor mula sa kanyang silid. Humawi ang mga tao nang dumating siya, maliban sa company nurse na nakaluhod sa tabi ng couch. Pagkatapos ay nakita niya si Vivian na nakahiga sa couch. Hindi ito gumagalaw at halos wala itong kulay. Ang hindi nasabi sa kanya ng tumawag ay ang tungkol sa napakaraming dugo sa damit at braso nito. The sight almost immobilized him. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaramdam ng ganoong takot. Anong nangyari? Tanong niya. Nakita lang po siya ng isang empleyado na nakahandusay sa elevator na wala ng malay. Nakarating na siya sa tabi ni Vivian. Agad niyang hinawakan ng kamay nito. Sobrang lamig nun. Lalong tumindi ang takot niya. Vivian. Muli niyang sambit sa pangalan nito. Hindi ito gumalaw o rumispondi man lang sa kanya. Vivian, please, you've got to wake up. Humarap siya sa mga tao sa paligid niya. Where the hell is the fucking ambulance? Bakit kailangan natin maghintay pa ng ambulansya? Mas mabuti po yun kasi may life support system on board. Nagbi-bleed po siya kaya ayaw namin siyang galawin dahil baka lalong makasama, sir. Ilang minuto na lang ho. Damn it! Hindi niya alam kung may ilang minuto sila. Nang wala pa ring tugong kahit ano mula rito, ay hindi niya pinigilan ang sarili niya. Niyakap niya ito. Kailangan niyang maramdaman na may buhay pa na nanggagaling sa loob ng malamig nitong katawan. Vivian, please, don't do this. Don't do this. Di ba yun din ang hiling niya rito mahigit 2 taon nang nakararaan? Hindi ito nakinig sa kanya noon. Anong kasiguraduhan niyang susunod ito ngayon gayong tila na hindi siya nito naririnig? Naramdaman niya ang mahinang labas ng hangin mula sa ilong nito sa kanyang leeg habang yakap niya ito. Naramdaman niya sa dibdib niya ang tila mas humihina pang tibok ng puso. Please. Dumating na ang ambulansya. Hindi siya nag-isip ng magtanong kung sino ang guardian ni Vivian ay agad siyang nagboluntaryong sumakay sa ambulansya kasama nito. Hindi siya bumibitiw sa kamay nito. Pakiramdam niya kung bitiwan niya ito ay permanente na itong mawawala sa kanya. At sa pagkakataong ito ay hindi na muling babalik pa. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng paramedic na kasama ng ambulansya. Nag-collapse na lang siya basta sa elevator. Ulit niya sa sinabi kanina ng security personnel. May sakit po ba siya? Ha? Tiningnan niya sa muka ang nagtanong. Anong klaseng estupidong tanong yon? May sakit ba to? Nag-collapse to hindi ba? Meron po ba siyang existing medical condition na alam niyo? Paglilinaw nito sa tanong. Hindi ko alam. It pained him to know that he didn't anything. Ngayon lang ulit kami nagkita. Alam niyo po ba kung may regular doctor na pinupuntahan siya? Damn it, hindi niya alam. Pero may isang taong nakakaalam at tulunukin niya ang pride niya kung makakatulong iyong ialis sa peligro si Vivian. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa niya at tinawagan niya ang numero ni Walden. I was going to call you. We need to talk. Bungad sa kanya nito nang sumagot ng telepono. Hindi yun ang tinawag ko. Si Vivian. She collapsed in our building. Narinig niya ang paghigit ng hininga ni Walden sa kabilang linya. Where is she? Nasa ambulance papunta kami sa ospital. Tinatanong nila ako kung alam ko ang medical condition niya. Tumahimik bigla ang nasa kabilang linya. Akala niya tuloy ay naputol iyon. Hello? I'm still here. Tugon ni Walden. Tinatanong nila kung may doktor daw ba siya. Saan niyo siya ospital dadalhin? Medical City. Dr. Bernal. What? Look for Dr. Bernal. Alam niya ang kondisyon ni Vivian. Nakumpirma niya sa sinabi nito na may sakit nga si Vivian. Napangiwi siya sa sakit na idinulot ng impormasyong iyon sa kanyang dibdib. Pero agad niyang ibinaling ang tingin niya sa paramedic at ibinigay ang pangalan ng doktor. Naglabas ng telepono ito at agad na tumawag sa ospital para hanapin ang naturang doktor. Binalikan niyang kausap. Anong kondisyon? Tanong niya kay Walden. I'm on my way there. Tugon nito sa kanya. I said, what condition?
Tumaas na ang boses niya. Zack, bago pa man siya masagot ni Walden, ay naramdaman niya ang paghinto ng ambulansya at ang pagmamadaling pagbukas ng pintuan. Ibinulsa niya ulit ang cellphone at sumunod sa gurney na pinaglagyan kay Vivian papasok ng ospital. Isa sa mga sumalubong sa kanila ay isang middle-aged na doktor. Nakita niya sa name tag nito ang pangalan. Ito si Dr. Bernal. Kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Idagdag pa ang katotohanang ito mismo ay lumabas para salubungin ng isang emergency patient. Ito ang mga realisasyon niya. May sakit si Vivian. May regular na doktor na tumitingin sa kalagayan nito kung kaya't hindi bago ang sakit na yon. Tiningnan niya ang pagmamadali ng mga hospital staff na asikasuhin si Vivian. Manakanak-ang naririnig niya sa kaguluhan ang daloy ng utos ng doktor. Nang pinagkaita na siyang lumapit dito, ay nangihinang umupo siya sa isa sa mga bench habang naghihintay ng balita. Nang kahit anong magsasabi sa kanya na okay na si Vivian, na maayos talaga ito at ordinaryong karamdaman lang ang meron ito. Kahit sino, kahit ano. Isinubsob niya ang muka sa mga palad niya. God, what was wrong with her? She lost too much blood because her platelet count is way too low. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na nagkaklat ang dugo niya. Kailangan namin siyang bigyan kaagad ng blood transfusion bago pa natin tingnan kung anong course ng treatment niya. Paliwanag sa kanya ng doktor nang lumabas ito ng silid. Sandali siyang nakatulala rito. Bakit nangyayari to? Bakit kailangan ni Vivian ng blood transfusion? Ano bang meron? Do what you think is necessary to save her. Sabi ng kalmadong boses sa kanyang likuran. Pumihit siya para harapin si Walden. Humakbang ito papalapit sa doktor at kinamayan iyon na para bang matagal nang magkakilala ang dalawa. Nagsimulang kausapin ni Dr. Bernal ang bagong dating. Walden, alam mo naman na hindi ito dapat nangyari. Kung nagre-relapse siya, bago pa naging ganito kalala ang symptoms, ay dapat ay naalerto na kami. Palagay ko umabot tayo sa ganito dahil hindi niya pinapansin ang mga warning symptoms. Anyway, unahin muna nating solusyonan ang ating emergency. And then pag-usapan natin later kung anong dapat nating gawin. Kailangan ko na bumalik sa loob. Will she be alright? Pahabol na tanong ni Walden sa doktor. She will survive this kung yun ang tinatanong mo. But she is not alright. Seryosong sabi nito. Pinanood muna nilang dalawang pumasok ang doktor sa loob. Saka sila humarap sa isa't isa. Siya ang unang nagsalita. What is happening? What is wrong with her? Let's sit down. Yayas sa kanya ni Walden. No. Mariing tanggi niya. Tell me now. Hindi nito inalis ang tingin sa mukha niya. Vivian has leukemia. Sa wakas ay sabi nito. Akala niya ay mali rin ang pandinig niya rito. What? Paano? Kailan pa? Nangihinang siya na mismo ang umurong at umupo sa bench na tinanggihan niya kanina. Tumabi sa kanya si Walden. Noong una'y iniisip ko na hindi ako dapat na nagsasabi sa iyo nito. Na kung merong dapat nagpapaliwanag sa iyo ng totoong pangyayari, si Vivian dapat yun. Pero sa nakikita ko nangyayari sa iyo ngayon, palagay ko ay dapat mo nang malaman ng lahat. Tell me, please. Sa pagkakataong ito ay may pakiusap sa boses niya. Hindi niya kayang hindi malaman ang totoo. Nalaman ni Vivian ang sakit niya more than 2 years ago. Simula ni Walden, agad na nabuo ang realisasyon sa utak niya. Ang ibig sabihin? Yes, ito ang dahilan kung bakit niya nireject ang marriage offer mo. Naisip niya na kung iiwan ka rin lang niya. Iwan ka na niya ng may hamon para ayusin mo ang buhay mo. Damn it! Bulalas niya. We both must admit, it worked. Anito. Shit! Ulit niya. At whose expense? Hindi sinagot ni Walden ang tanong niya. She really loves you, you know. Kanina, masama na ang pakiramdam niya. But all she cared about was not hurting you again. Kaya kanya sinundan. Parang dagok sa dibdib niya ang narinig. Lalong nanginig ang boses niya nang sunod na nagsalita. Anong mangyayari sa kanya? Umiling si Walden. I'm sorry. I wish I know. Sinabi sa amin na posible ang relapse pero hindi ko inasahan na ganito kabilis. Paano mo nalaman ang lahat ng to? That day, when she left you, nagkulap siya hindi malayo sa restaurant na pinagdalhan mo sa kanya. Ako ang natawagan ng taxi driver na nakakita sa kanya. Humigpit ang pagkakakuyom ng palad niya. Bakit hindi niya yun alam? Ang tangi niya lang nang naiisip noon ay ang sakit na naramdaman at ang galit niya rito. Wala siyang kaalam-alam na ilang hakbang lang mula sa kanya ay maaari na itong namatay. Itinuloy ni Walden ang pagkukwento sa kanya ng lahat na nangyari mula noon. She was treated in Singapore. Chemo first. Kaya pala sobrang iksi ng buhok nito nang makita niya sa elevator. Then she was given these pills that at first were making her sick and nauseated all the time. But eventually, they work.
After almost 2 years of intensive treatment and 6 more of observation and test, kailangan pa rin niyang uminom ng gamot dahil sabi nila, lifetime daw ang treatment ng klase niya ng leukemia. But the doctor cleared her. Hindi na niya kailangan ng halos linggong-linggong bumabalik sa ospital. Pwede ng kada 6 na buwan. But she was also advised to go if she so much as had a fever or magpasa ng kahit konti lang o makaramdam ng panghina. Now, it looked like as if hindi niya pinansin ang mga warning na yon kung kaya't umabot na sa ganito. Hindi niya agad napansin ang pagtulo ng luha niya habang nakikinig dito. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang mainit na likido sa kanyang pisngi. Pinalis niya yon pero hindi pa rin napigilan ang biglang pagbugso ng emosyon nang sa wakas ay tumagos sa isipan niya ang lahat ng sinasabi ni Walden. Anong gagawin ko, kuya? Ginamit niya ang tawag na yon rito sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon. Marahil dahil sa kung ano paman ang nangyari sa pamilya niya, iyon pa rin ang pagkilala rito ng maliit na bata sa puso niya. He would always be the big brother who dusted the scrape on his knees whenever he fell. The big brother he idolized and follow around. Marahil ay muli niya itong tinawag na kuya dahil ng sandaling iyon, nabalik siya sa pagiging maliit na batang hindi alam ang kanyang gagawin, na nangangailangan na makakapitan. Inakbayan siya ni Walden. You have to grow up and be the one to take care of her now. Sabi nito, if you still love her, I love her. Bulong niya. I never stop loving her. He loved Vivian. Alam niya yon ang higit sa pagkakaalam niya sa ano pa mang bagay sa buong mundo. He loved her more than life. 2 araw bago muling nagkamalay si Vivian, hawak pa rin niya ang kamay nito habang nakasubsob siya sa gilid ng higaan nito. Hindi pa siya nakakauwi ng bahay at dinalhan lang siya ng damit doon ni Walden. Pero nakapatong sa suot niya ang hospital gown na ibinigay sa kanya. Kailangan niyang isuot iyon para siguraduhing malinis siya at walang dalang kahit anong mikrobyo sa silid na yon. Malinis na malinis ang silid na yon dahil kahit anong pwedeng magbigay dito ng infection ay maaaring pumatay dito. Zach! Mahinang sambit ni Vivian sa pangalan niya. I am here. Mabilis na tugon niya. Muli itong tumahimik ng matagal. Nakita niya ang luhang tumutulo sa gilid ng mga mata nito. Vivian, stop crying. Please. Hindi ito makakabuti sa'yo. Hinaplos ni Zach ang gilid ng mukha nito upang pawiin ang luha. Alam mo na? Hindi yun tanong. Parang bulong lang ang boses ni Vivian pero malinaw kay Zach na ang pagkakasakit ang tinuturing ng statement. Tumango siya. He was barely keeping himself from crying as well. Inihilig ni Vivian ang pisngi sa palad niya. I'm sorry. Para saan? For doing what you think is good for me? For keeping me above your own interest? Umiling ito. Dahil nagkasakit ako at sinaktan kita. This is not your fault, Vivian. At ang tanging bagay na nahihirapan akong patawarin ka ay sinasaktan mo at pinahihirapan ng babaeng mahal ko. Pinabayaan mong tiisin niya ang lahat ng hirap at sakit. And for what? For one person who was not even worth it? Hindi mo ba alam? Itinaas ni Vivian ang kamay sa pisngi niya bago nagpilit ngumiti. You are worth so much more to me. Then don't leave me ever again. Sabi ni Zach. She just smiled weakly at him. Hindi na. Mas mahina pang sabi ng dalaga bago muling pumikit at nakatulog. Pakiramdam ni Vivian ay napakatagal na niyang natutulog. Alam niyang nagising na siya ng ilang beses pero iyon ang unang pagmulat niya na parang malinaw ng lahat. Sigurado na siyang hindi lang panaginip ang lahat. Ibinaba niya ang tingin sa lalaking hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Umangat ang ulo ni Zach. Gising ka na ulit. Nakangiting sabi nito, bagamat nakikita niya sa mga mata ang pinaghalong lungkot at pag-aalala, hinawakan niya ang pisngi nito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa paggising dahil totoong andito ka. Dapat siguro lagyan ka na rin nila ng IV. Biro niya rito. Hindi ka na umaalis dito. Paano ka kumakain yan? Lumabas ako. Mga 2 beses na siguro para kumain. Nginitian niya ito. I love you. Sabi niya. Nagbago ang tingin sa mga mata nito. I love you too. Nito bago siya dampian ng halik ang kanyang mga kamay. Forgive me? I told you, I already have. Ipiniliwanag na sa akin ni Kuya Walden ang lahat. Besides, hindi na forgiveness ang dapat pinag-uusapan natin ngayon. Mas dapat nating pag-usapan kung paano natin naharapin ito ngayon ng magkasama. Huminga siya ng malalim. Zach, handa ka ba rito? Alam mo naman na mas madali ang buhay mo kung iiwan mo na lang ako, di ba? May gusto lang akong linawin sa'yo. Hindi ko gusto ng mas madaling buhay. Gusto ko ng buhay kasama ka. Parang may bumara sa lalamunan ni Vivian sa sinseridad na narinig.
Thank you. Aniya, ako ang dapat magpasalamat. Thank you for leaving so we can have this chance again. Matagal silang nagtitigan. Noon ay ilang beses niya ring iniisip kung ano kaya ang mangyayari kung sakaling malaman ito ang totoo. Akala niya ay magiging mahirap ang sitwasyon. Pero nagpapasalamat siya sa madaling pagtanggap ni Zack sa naging desisyon niya noon. Tila nagdesisyon itong isang tabi kung anumang pagtatampo sa kanya at unawain ang kalagayan at ang intensyon niya dati. Andito nga pala si Leling kanina. Hinihintay ka sana niyang magising pero pinauwi siya ng anak niya. Babalik na lang daw siya. Tumango si Vivian. Nagpatuloy si Zack. Sabi niya, nangako ka raw na sasabihin mo na sa mga magulang mo ang totoo kapag hindi ka napagaling ng mga expert sa Singapore. Nawala ang ngiti sa labi ni Vivian. Bakit hindi nila alam? Tanong ng binata. Umiling siya. Ayokong mag-alala sila. Vivian, kailangan mo nang itigil ang ganitong pag-iisip mo. Nasa iyo ang choice kung sino makakaalam mo hindi. And I will respect that. But I know for a fact that people who love you would like to be with you through this. I know how painful it can get kapag nalaman mong mapinagdaraanan ng isang taong mahal mo at wala ka doon para damayan siya. Naiintindihan ng lohikal na bahagi ng isip niya ang ibig nitong sabihin pero hindi niya maalis ang pangamba para sa mga magulang at kung paano tatanggapin ito ang balita. Huminga siya ng malalim. Okay, give me 2 more days para maayos-ayos na ang hitsura ko. Pagkatapos, pwede mo bang dalhin sila rito? Tumango si Zack at hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Huwag kang matakot. I will take care of them as well. Pangako nito. Ang suhestyon ni Vivian ay tawagan ng mga ito at pagkatapos ay sunduin na lamang sa terminal ng bus. Pero hindi kayang sabihin ni Zack sa mga magulang ni Vivian sa telepono na kailangan ng mga itong puntahan ng anak nito sa ospital. Kaya sa halip ay nagmaneho siya papuntang Laguna para sunduin ang mga ito. Parang deja vu lang ang pakiramdam habang nakatayo siya sa harap ng bahay ng mga ito at nag-iipon ng lakas ng loob para katukin ang pinto at sirain ang kapayapaan sa loob. Naiintindihan niya ngayon ang dahilan ng paglilihim ni Vivian. Hindi ito madaling gawin. Tulad ng dati, naunahan na naman siya ng biglang paglabas ng isang tao mula sa bahay. Zack, ikaw ba yan? Bati sa kanya ng ina ni Vivian. Opo. Natagpuan niya ang sariling hindi makatingin dito ng diretsyo. Mabuti at napasyal ka. Akala ko ay tuluyan ka na nagalit sa amin dahil hindi namin sinabi sa iyo kung saan nagtatrabaho sa ibang bansa si Vivian. Ay ano ba naman ako? Kung ano-ano na agad ang sinasabi ko ay hindi pa kita pinapatuloy. Halika muna at magkapagmeryenda habang pinag-uusapan natin kung ano ang sadya mo. Tita, nandyan po ba si Tito? Maingat na tanong niya. Oo, nasa loob. Siya bang gusto mong kausap? Nako, isa pa yung nalungkot nang malaman ang desisyon ni Vivian na mangibang bayan na lang. Teka, alam mo na bang nakabalik na siya? Opo. Actually, tita, yun nga po ang sadya ko. Napahinto sa paglalakad ang matanda. Tila may narinig na kung ano sa tinig niya at agad na tumingin sa kanya. Naisip niyang hindi na niya ito dapat patagalin. Ipinapasundo niya po kayo sa akin. Nasa ospital po ngayon si Vivian. Tuluyan nang nawala ang magiliw ng ngiti sa labi ng matandang babae. Agad nitong tinawag ang asawa bago siya muling tanungin. Ospital? Bakit anong sakit ni Vivian? Tanong ng mga ito. Siya na po magsasabi sa inyo. Sabi niya dahil iyon ang bili ni Vivian. Kahit pa alam niyang lalo lang nag-aalala ang mga ito dahil sa alanganing sagot niya. Mabilis na nagbihis sa mga ito at sumama sa kanya paluwas ng Maynila. Noong una ay sinusubukan pa niya at ng ina ni Vivian na mag-usap ng kung ano-anong bagay. Pero nauwi rin sila sa katahimikan ng mga taong naghihintay ng isang hindi magandang balita. Sa wakas ay nakarating din sila sa ospital. Nasa loob siya ng unang silid. Nang sabihin ni Vivian sa mga magulang ang tungkol sa kalagayan nito, napakapit ang ina nito sa gilid ng kama bago nagpakawala ng impit na hagulhol. Nagtiimbagang naman ang ama nito. Pagkatapos ay saka ito nagmamadaling lumabas ng silid na walang sinasabing kahit ano. May pakiusap ang tinging ibinibigay sa kanya ni Vivian at naiintindihan niya yon. Sinundan niya ang matandang lumabas ng silid. Hindi niya agad ito nahanap, pero sa wakas ay nakita niya rin ito sa gilid ng ospital. Inabutan niya itong sinusuntok na walang humpay ang pader ng gusali. Kinailangan niya pa itong pisikal na pigilan upang ihinto nito ang ginagawa. Parang hindi nito napapansin na duguan na ang kamao nito. Sa pagitan ng pagsuntok nito sa pader at sa puwersa ng pagpigil niya rito, tila naubusan na ng lakas ang ama ni Vivian. Halos madala siya nito sa bigla nitong pagsandal sa pader. Wala akong kwentang ama. Hinagpis nito. Hindi po yung totoo. Hindi?
Bakit wala na akong nagawa para sa anak ko? Tumingin sa kanya ang matanda at nakita niyang nahihilam ang mga mata nito sa luha. Nang pahirin nito iyon, ay bumukat sa mukha nito ang dugo galing sa sugat sa kamay nito. Nagpatuloy lang ito sa pagsasalita. Alam mo bang pinaaral ni Vivian ang sarili niya dahil hindi sapat ang kinikita ko para makapag-aral siya sa maayos na paaralan? At nang magtrabaho siya, lahat na lang ng kakulangan sa bahay ay siyang pumupuno. Nagpakakuba siya sa pagtatrabaho para lang sa amin ng mga kapatid niya at tinayaan namin siya dahil siya naman ang matalino at may kakayahan. Natuwa pa ako nang pumunta siya sa Singapore dahil akala ko ay mas magiging maayos ang buhay niya roon. Wala akong kaalam-alam na nagpagamot siya. Patuloy pa rin kami sa paghingi sa kanya. Patuloy pa rin ang paglalambing ang kapatid niya na magpadala ng sapatos, tsokolate. At alam mo bang ipinapadala pa rin niya ang lahat ng yun? Wala akong kaalam-alam. May sakit na siya ay kami pa rin ang iniisip niya. Wala man lang akong naibigay na ginhawa sa anak ko. Hindi naman po niya hinahanap yun. Masaya siya sa pagtulong sa inyo. Alo niya rito. At ngayon ay may sakit siya. At hindi ko naman alam kung anong maitutulong ko sa kanya. Magastos ang sakit na to, hindi ba? Huwag niyo pong alalahanin yun. Ako pong bahala sa lahat. Ang kailangan niyo pong gawin ay magpakatatag. Ayaw po niyang sabihin sa inyo dahil ayaw niyang makita kayong ganito. Kailangan niya ang lakas niyo sa ngayon. Ang lakas natin. Tila natauhan ng matanda sa sinabi niya. Gayon pa man, napakatagal pa nitong umiyak bago niya napilit itong dalhin sa emergency room para patingnan ang mga sugat nito sa kamay. Nang lumabas ang kanyang ama sa silid, ay tahimik na humikbi lamang ang kanyang ina. Iniisip ng mga tao na dahil masasakitin ang kanyang ina ay mahina ito. Pero alam ni Vivian, higit sa lahat ng tao na ang tunay na lakas ng pamilya nila ay hindi nanggagaling sa kanilang ama, kung hindi sa kanyang ina. Ngayon lamang niya ito nakitang ganoon ang kondisyon. Akala nga niya ay hindi na matatapos ang pag-iyak nito. Pero maya-maya lang ay suminghot ito. Pinahid nito ang luha at muling iniharap sa kanya ang matatag na babaeng hinahangaan niya buong buhay niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Tinapik nito iyon ng ilang ulit tulad na ginagawa nito nung bata pa siya kapag may nangyayaring bagay na nakakapagpaiyak sa kanya. Kapag nasa loob na mahigpit na hawak ng kanyang ina ang kanyang kamay, ang pakiramdam ni Vivian dati ay walang pwedeng masamang mangyari sa kanya. Mas malaki na ang kamay niya ngayon at 2 palad ang kailangan nito para kulungin ang kanyang kamay. Lalabanan mo to, ha? Hindi ba kapag ako ang laging nagkakasakit, ayun ang laging sinasabi mo sa akin? Tumango siya. Sinasabi mo lagi na lakasan ko ang loob dahil lalabanan nating 2 sakit ko. Yun din ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Lalabanan natin itong 2 anak. Hindi tayo papatalo rito. Opo, Mami. Yumakap siya na mahigpit sa kanyang ina at sumubsob sa balikat nito. Opo,